Bago tayo magsimula, announcement lang JIP. Sa February 6, available na ang Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt. Nasa screen ang design JIP. Paunahan na lang dahil limited edition lang yan. At muli, huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JD Films para sa cash prize raffle natin. At syempre, kung sakaling gusto nyong sumali at manalo sa raffle natin ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Maricar. Taong 1989, Camarines Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga, nakahanda na sa pag-alis si Maricar. Mula Maynila ay pupunta siya ng Bicol para dumalo sa kaarawan ni Tio Noli. Magkakaroon ng magarbong handaan dahil isasabay na rin ang pasasalamat sa pagkapanalo nito bilang bagong kapitan ng barangay. Dahil pinayagan naman siyang lumiban sa trabaho, sinamantala niya ang pagkakataon na muling makabisita sa probinsya. Maswerte naman ng araw na yon dahil maagang nakaalis ang sinasakyan papuntang Bicol. Halos 15 oras ang naging biyahe, kaya gabi na nang makarating sa lugar. Pagbungad pa lamang sa bakuran ng tahanan, masaya na siyang sinalubong ng mga pinsan. Matapos ang kaunting kumustahan, nag-umpisa ng kumain ng hapunan. Masayang nagplano ang pamilya kung ano ang isusuot para sa kinabukasang salo-salo. Napakasaya ng gabing iyon at puro tawa ang nagibabaw sa pagkainan. Nang mabatid na alas 11 na ng gabi, nagpasya na ang mag-anak na magpahinga dahil maaga pa kinabukasan. Alas 3 ng madaling araw, nagising si Maricar dahil sa ingay ng mga kinakatay na baboy. Pumunta ito sa kusina para naman makatulong sa iba pang mga gagawin. Habang nakaupo, dumating naman si Tio Noli at sinalubong siya ng yakap. Talagang dalaga ka na, Maricar. Siguradong may nobyo ka na sa Maynila. Sabihan mo lang ako kapag niloloko ka para mabigyan natin ng pasasamata. Pabirong wika ni Tio Noli. Tumawa na lang si Maricar dahil kahit 27 taong gulang na ay hindi pa rin ito nagkakanobyo. Matapos ang pagbibiroan, nagpaalam na muna ang tiyo dahil sa marami pang aasikasuhin. Tumulong na din ang dalaga sa pagpupunas ng mga plato para naman mapadali ang iba pang gawain. Maya-maya pa, muli nang nagising ang mga pinsang babae kaya muling umingay ang lugar. Dahil alas 6 pa ng gabi mag-uumpisa ang okasyon, tumulong na lamang si Maricar sa paglilinis sa tahanan buong maghapon. Nakahanda na ang lahat bago pa magtakip silim. Napakaganda ng naging itsura ng lugar. Nakakatakam ang mga putahe at higit sa lahat, nakisama ang panahon dahil sa bilog ang buwan ng mga oras na yun. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ang pagdiriwang. Naunang magbigay ng mensahe si Tio Noli at nang matapos ay nag-umpisa na ang kainan. Habang abala ang lahat sa pagkain, nag-anunsyo naman ang isa sa mga kaibigan ng tiyuhin na pagkatapos ay magpapalaro ito at may premyong 50 piso sa mananalo. Ang larong gagawin ay tinikling. Naging interesado naman si Maricar, ngunit hindi pa niya kabisado kung paano ang tamang diskarte sa pag-iwas sa kawayan.
Pero nagboluntaryo pa rin ito na sumali sa laro. Maya-maya pa nang matapos ang kainan, nag-umpisa na ang palaro. Hindi man alam kung paano mananalo, ngunit nagpatuloy lang sa paglalaro si Maricar. Purong tawa lamang ang ginagawa dahil paulit-ulit na iipit ang mga paa ng napakabilis na pagtama ng mga kawayan. Sa buong palaro ay hindi man lamang siya nanalo sa ibang kalaban, ngunit ayon sa dalaga, napakasaya naman ng naging karanasan. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Maricar sa lugar para umuwi na ng Maynila. Pagkarating ng sariling tahanan, maghapong nagpahinga dahil wala siyang masyadong tulog sa maikling bakasyon. 6:00 ng gabi ginising na ng ina si Maricar. Bumangon naman ito at dahil nakaramdam na rin ng gutom. At nang matapos makakain, nang akmang papatayo na ay biglang natumba dahil sa hilong naramdaman. Inalalayan naman ito ng pinsan, ngunit napansin ang tumubong bulutong sa leeg ni Maricar. Kumuha ng herbal na gamot ang ina para ipainom dahil batid niyang lagnat ang posibleng sumunod na maramdaman ng anak. Maya-maya pa ay nilagnat na nga si Maricar. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa sobrang sama ng pakiramdam. Kumalat na rin ang bulutong sa buong katawan, dahilan para sumabay ang hapde. Kaya naman dinala na siya sa ospital. Pagkasuri ng doktor, wala namang ibang nabanggit kung hindi tipikal na bulutong. Sa maghapong pananatili ay hindi naman nabawasan ang lagnat ni Maricar. Maging ang mga tumutubo sa katawan ay hindi rin napigilan ng iniinom na gamot. Hinayaan muna ito ng ina dahil baka kinakailangan lamang ng ilang araw bago tuluyang gumaling. Dumaan pa ang 1 linggo. Hindi pa rin umaayos ang lagay ni Maricar. Dahil sa napakalaking halaga na ang babayaran sa ospital, minabuti nitong ilabas na ang anak at subukan na muna ang gamot sa mga herbal na produkto. Hindi naman tumutol ang dalaga dahil naaawa na siya sa magulang kung saan hahanap ng maibabayad. At isa pa, nakakaramdam din siya ng labis na panghihina dahil sa napakaraming gamot na iniinom. Sa 2nd araw ng pananatili sa tahanan, dito lamang nakita ni Maricar ang sarili sa salamin. Halos nang lumo ang dalaga dahil ang buong balat niya ay punong-puno na ng bulutong. May mga sugat na rin sa muka habang ang iba naman nagkukulay itim na parang nabubulok na balat. Sobra-sobra na din ang ibinawas ng timbang. Kaya naman ayon sa dalaga, maihahalin tulad na ang itsura niya sa isang bangkay ng panahong iyon. Nang mga sumunod na araw ay dumating si Tio Noli sa Maynila. Nagmungkahing dalhin muna sa ibang lugar ang dalaga upang ipagamot sa mga albularyo. Hindi naman tumutol pa ang ina dahil hindi na rin niya alam kung ano pang dapat gawin at sa katunayan, sumama na rin ito papunta sa lugar. Nang mismong araw na pagkarating sa lugar, pumunta kaagad ang 3 dalubhasang albularyo. Hindi pa man naitatanong kung ano ang nangyari sa dalaga ay nagsalita na ito. Nabiktima ng mananahem. Kinakailangan nating mabawi ang naitagong bakas ng mga paa mo para mawala ang sakit. Magpakatatag ka lang, iha, dahil inaabisuan na kitang hindi magiging madali ang isasagawa natin. Wika ng albularyo. Kahit hindi maintindihan ang sinasabi ng manggagamot ay tumango na lamang si Maricar. Nilapitan siya nito at nag-umpisang isagawa ang pagpahid ng langis sa buong katawan. Matapos nun, nagsabing pwede nang iuwi at kinakailangan bumalik pagkatapos ng 7 araw. Pinadalhan din ito si Maricar ng likidong nasa botelya
upang inumin tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Pagkauwi ng tahanan, dumiretso na sa kwarto ang mag-ina para makapagpahinga. Hindi naman mapigilan ng mga pinsan ng dalaga na dalawin siya, kaya kahit hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam, pinilit pa rin itong makipag-usap. Hindi nagtagal ay umuwi na rin ang mga ito. Nakaramdam din ng kaunting kaginhawaan si Maricar dahil sa langis na ipinahid ng manggagamot. Sa paglipas ng ilang araw, hindi man tuluyang nawala ang sakit ng dalaga, ngunit matyaga nitong sinunod ang mga bili ng albularyo. Pagsapit ng Biyernes, magtatakip silim pa lamang ay naglalakad na sina Maricar papunta sa tahanan ng albularyo dahil ito ang nakatakdang araw ng kanilang pagbalik. Dahil sa medyo malayo-layo ang lugar, gabi na nang makarating sa tahanan ng matanda. Bago pa man makapasok ay napatingala si Tio Noli dahil bilog ang buwan ng mga oras na yun. Kasabay nito ay lumabas na rin ang albularyo. Oli na kayo. Kinakailangan na nating mapuntahan ang tirahan ng mananahem. Ilang oras na lang, lilipat na sila ng lugar. Wika ng matanda habang may kung anong inilalagay sa supot. Nakasunod naman ang 3 sa likuran. Habang naglalakad, napansin ni Maricar na unang beses niyang nadaanan ang lugar na ito. Papunta sa loob ng gubat, may nagsisitaasang puno at napakaingay na mga kuliglig. Malinaw niyang nasisalayan ang paligid. Napakaliwanag ng ilaw ng buwan. Maya-maya pa, sa napakalakas na boses ay may binanggit na mga dasal ang matanda. Kasabay nito ay may isang lalaki ang bumungad sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil ito ang kaibigan ni Tio Noli na nagpalaro ng tinikling. Napansin niyang may daladalang lupa na may marka ng tsinelas. At sa pagkakataong iyon, pinalayo na muna ng manggagamot ang ina at si Tio Noli. May kung anong pinag-uusapan ang dalawa. Walang ano-ano'y biglang nag-iba ang anyo ng karap ng albularyo. Naging isang matandang lalaki din. May puting buhok at pula ang mga mata. May kumikinang na bato ang inihagis ng manggagamot sa nilalang, dahilan para mabitawan ang dalang lupa. Dali-dali naman itong binuhusan ng albularyo ng langis. Nagising na ang nilalang. Akmang susugod na sana kay Maricar. Tumakbo ang albularyo at itinarak sa likod nito ang dalang patalim, dahilan para humandusay ito sa lupa. Matapos nun ay nag-abiso na ang manggagamot na umuwi ng tahanan at tinawag na rin ang dalawang nagtatago sa kakauyan. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, nagpasalamat naman si Maricar dahil nararamdaman niya na ang unti-unting pagbalik ng lakas ng katawan. Ngunit nagsalita ang matanda na mag-aantay pa ng 1 linggo bago tuluyang maghilom ang lahat ng sugat sa katawan. Magmula ng araw na yon, unti-unti nang bumalik sa normal ang pangangatawan ni Maricar. Kagaya ng sinabi ng albularyo, 7 araw din ang hinintay bago naghilom ang mga bulutong sa katawan ng dalaga. Labis naman ang pasasalamat ng mag-ina kay Tio Noli dahil kung hindi ito nagmalasakit, hindi pa sana magagamot ang dalaga. Bago pa man bumalik ng Maynila, muling pumunta ang mag-ina sa albularyo para muling magpasalamat. Sa paglipas ng panahon, naging normal naman sa ating bansa ang sakit na bulutong. Ngunit para kay Maricar na nakaranas ng sakit na galing sa nilalang, hindi ito basta-basta. Huwag magpakampante dahil malaki ang posibilidad
na hindi bulutong ang natamo ng isang tao at maaaring galing ito sa mananahim. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buloy, taong 1971, Iloilo. Simula pagkabata, naninirahan na si Buloy sa baryo ng Iloilo. Wala namang masyadong tao sa kanilang lugar dahil malayo na ito sa syudad. Sa katunayan, mabibilang lamang sa daliri ang mga nakatira doon. Payakman ang pamumuhay, ngunit sagana naman sa makakain dahil sa napakarami ng mapagkukuhaan ng gulay at prutas. Sa tahanan, tanging mga magulang na lamang ang kasama ni Buloy dahil may sari-sarili ng pamilya ang mga kapatid. Bagamat kulang na ang miyembro, masaya naman ang binatilyo dahil mabait ang mga magulang. Malaya siyang nakakapunta kahit saan. Isang araw, gawa ng wala nang may panggagatong, minabuti ng binata na pumunta ng bundok para mangahoy. Pagkarating sa lugar, nabaling ang atensyon niya sa isang lalaking halos kasing edad. Bukod sa nangangahoy rin, may kasama itong napakalaking aso. Nakaramdam ng takot si Buloy at nang mapansin siya nito, ngumiti naman ang lalaki at sinenyasan ang alaga na umalis na. Walang ano-ano ay tumakbo na papalayo ang aso. Nakaramdam ng ginhawa si Buloy. Nilapitan siya ng lalaki. "Ako nga pala si Gasod. Matagal na akong nangangahoy dito. Ay, ikaw ba? Anong pangalan mo? Parang ngayon lang kita nakakita." Wika ni Gasod. Sumang-ayon naman si Buloy, ngunit nagpatuloy pa rin si Gasod sa pagtatanong. Nang matapos ay nag-umpisa ng mangahoy si Buloy. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ang bagong kakilala. Ngumiti lamang si Buloy na diretso pa rin sa pangahoy. Nang mapuno ang isang sako, bumaba na rin sa bundok ang binata. Pagkarating sa tahanan, nag-umpisa na siya sa pagsisibak ng mga naipong kahoy. Sa maghapon, hindi na muna lumabas ng tahanan ang binata. Tumulong ito sa mga iba pang gawaing bahay. Nang sumunod na araw, muling nagkasalubong at nagkausap ang dalawa. Magmula ng araw na yon, naging magkaibigan silang dalawa at halos palagi nang dumadalaw kay Buloy si Gasod. Kilala na rin ito ng mga magulang kaya madalas nasa labas si Buloy. Hindi naman napapagalitan ng mga magulang dahil sinisigurado nitong bago pa man magtakip silim ay nakauwi na. Isang araw, ipinaalam si Buloy ng kaibigan. Sasama sa tahanan nito sa loob ng 4 na araw dahil pupunta ang mga magulang sa Karatig probinsya. Gawa ng may tiwala naman ang mga ito kay Gasod. Pinayagan naman si Buloy na sumama sa kaibigan. Labis ang tuwa ng binata dahil sa unang pagkakataon, pansamantalang titira sa ibang tahanan. Sa unang araw na pananatili sa lugar, wala namang kakaiba sa tahanan ng kaibigan. Sa katunayan, napakalinis ng buong bakuran maging ang kada kwarto sa loob. Maraming alagang aso si Gasod. Ngunit hindi naman iba kay Buloy dahil sa marami talaga ang mga aso sa baryo. Napakasagana ng pagkain. Sobra-sobra ang iniwanan ng mga magulang na pangkonsumo. Ngunit ang nakaagaw atensyon sa tahanan ng kaibigan ay ang mga kalabasang nakatambak sa kusina. At ayon dito, meron silang pagmamay-ari na kuhaan ng mga kalabasa at ito din ang pinagkakakitaan ng pamilya. Hindi na rin nag-usisa pa si Buloy.
Naging abala na sila sa pagkukumpuni ng nasirang bubong ng maliit na kubo. Ito ang magsisilbing tambayan sa loob ng bakuran. Nang sumunod na araw, naunang magising si Buloy. Bumangon na ito para pumunta sa palikuran. Bago pa man makarating ay dadaan muna sa kusina. Nang nasa kusina na, napansin niya na ang gabundok na kalabasa, kakaunti na lamang ang natira. Naalala niyang maghapon silang naging abala sa pagkukumpuni at wala din naman ang mga magulang ni Gasod para magtinda. Kaya naging palaisipan kung saan napunta ang mga ito. Ngunit hindi nagtagal sa pagtitig si Buloy at dumiretso na ng palikuran. Nang matapos, naabutan nito ang kaibigan na nagsisimula ng magluto ng almusal at dala ng kuryosidad. Naitanong ni Buloy kung nasaan na ang gabundok na kalabasa. Hindi naman tumugon ng kaibigan, bagkus nagbukas na lamang ng iba pang mapag-uusapan. Hindi na rin pinilit pa ng binata ang pagtatanong at sinabayan na lamang ang bagong pinag-uusapan. Maya-maya pa, naghain na ito ng makakain. Habang nag-aalmusal ay naitanong ni Gasod kung gusto bang sumama ni Buloy sa bundok. Mangunguha sila ng mga kalabasa sa lugar. Walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon si Buloy dahil wala rin siyang gagawin sa maghapon. Matapos mag-almusal, naghanda na ang dalawa ng mga dadalhin sa bundok. Binalot ni Buloy ang mga natirang pagkain na magsisilbing tanghalian nila mamaya. Hindi nagtagal ay nagsimula na sila sa paglalakad. Pagkarating sa taniman, namangha si Buloy kaya napatanong ito. "Grabe no, napakasagana ng taniman nyo. Kayo ba'y may-ari ng lupang to?" Tanong ni Buloy. Tumango naman ang kaibigan. Isang indikasyon na pagmamay-ari nila ang masaganang taniman. Sa puntong iyon, napagtanto ni Buloy na may kaya ang kaibigan dahil sa dami ng inaani at tiyak na nakakarami rin ng benta dahil napakatataba ng bungang kalabasa. Sa pagmamasid, biglang bumalik sa isipan nito ang katanungan tungkol sa biglaang pagkawala ng mga kalabasa sa tahanan. Ngunit hindi na rin nagtanong pa dahil batid niyang ayaw itong tugunan ng kaibigan. Nag-umpisa na si Gasod sa pamimitas kaya naman sumunod na rin si Buloy. Naging abala ang dalawa sa ginagawa sa maghapon. Halos hindi na rin nag-uusap dahil magkalayo na ang naging pwesto nito. Nawili rin si Buloy sa pag-iipon ng mga bunga, kaya magtatakip silim na rin nang magpasya silang umuwi. Bago pa man umalis, may hiniram na kalabaw si Gasod sa nag-iisang tirahan sa kabundukan. Ito ang ginamit ng dalawa sa pagdala papauwi ng mga naipong kalabasa. Pagkarating sa tahanan, pareho silang nabigla nang maabutang nakauwi na ang mga magulang. Diretsyong nagmano ang dalawa at nagyaya na rin ang ina ni Gasod na maghapunan. Habang kumakain ay nagkwento lang naman ang mga ito sa naging karanasan sa pinuntahan. Pagkatapos, maaga na ring nagpahinga dahil parehong napagod sa ginawa maghapon. Sa napakahimbing ng pagkakatulog, nagising si Buloy dahil sa narinig na hindi maipaliwanag na ingay. Para itong tunog ng mga aso ngunit kakaiba sa pangkaraniwan. Dala ng kuryosidad, sinunda ng binata ang tunog at sa dahang-dahang paglalakad, nakarating ito sa tabi ng palikuran at biglang napahinto nang mabatid ang sinag ng araw na nanggagaling sa lupa. Nilapitan ito ni Buloy at nanlaki ang mga mata nang makita ang butas na pinanggagalingan ng liwanag. Dito niya nalaman ang nakatagong kwarto sa ilalim ng lupa. Nakakita siya ng hagdan pababa sa lugar.
Dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim. Halos hindi siya nakagalaw nang makita ang mga nilalang na maikukumpara sa kambing o hindi kaya naman sa aso. Ang muka ay katulad sa paniki, mahaba at matulis na pangil at merong mapulang mga mata. Habang pinagmamasdan, napansin ng binata na nasa baba rin ang magulang ni Gasod na abala sa pagpapakain ng mga nilalang. Ilang minuto niya itong pinagmasdan at kitang-kita ng dalawang mga mata. Kakaiba man ang itsura, ngunit napakaamo nito sa mga magulang ng kaibigan. Nang akmang papaalis na sana, biglang may tumapik sa likod niya at napalingon. Nakita niya na ito si Gasod. "Ngayon alam mo na ang sekreto ng pamilya namin. Siguro naman alam mo na yung sagot sa tanong mo patungkol sa mga kalabasa." "Oo, Buloy. May mga alaga kaming sigbin. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi mapanganib ang mga yan. Maaaring karamihan itinuturing silang kalaban dahil alaga sila ng mga aswang. Pero sa amin hindi. Sila ang dahilan ng pagiging masagana namin sa buhay. Noong nandito pa si Lolo, siya yung dating nangangalaga sa mga sigbin. Aminin ko nung una, natakot din ako pero habang tumatanda, dito ko na naintindihan kung bakit gano'n na lang yung pag-iingat ng mga magulang ko. Maswerte ang mga sigbin, pero kailangan mong makipagkasundo at pangalagaan sila ng maayos." Dahil sa narinig, nanginginig man ang katawan, ngunit bumaba pa rin siya ng yayain ni Garod. Pagkarating sa ibaba, biglang nagsilapitan sa kanya ang mga sigbin, ngunit hindi naman naging agresibo dahil sinita ng mga magulang ng kaibigan. Hindi rin naman nagalit ang mga ito bagkus. Nag-abiso lamang na kung ano man ang nakita at nalaman sa pamilya, huwag na sanang ipagsasabi dahil hindi nito magugustuhan ang gante ng mga sigbin. Tumango naman si Buloy at nangakong hindi niya ipagsasabi ang nakita. Sa buong oras na pananatili sa kwarto, halos hindi umiimik si Buloy. Hindi nagtagal ay niyaya na rin ito ng kaibigan na bumalik na sa kwarto para makapagpahinga. Sa buong magdamag, hindi na natulog pa ang binata dahil ito ang unang beses na makakita ng kakaibang nilalang. Nang sumunod na araw, sinamahan na siya ng kaibigan na umuwi ng tahanan. Napatanong naman ng mga magulang ni Buloy kung bakit napaaga ang pag-uwi. Ang sagot ni Gasod, hindi na natuloy ang ibang lakad ng mga magulang. Matapos ang kaunting kwentuhan ay umuwi na rin si Gasod. Magmula ng araw na yon, natutong maglihim si Buloy sa mga magulang. Ngunit ayon dito, ang nagawang paglilihim ay para sa pagsunod at pagrespeto sa pamilya ng kaibigan. Nang mga sumunod na araw, unti-unti nang naging normal para sa binata ang mga sigbin dahil sa patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Gasod. Dumaan pa ang maraming taon. Palihim niya itong naibabahagi sa mga magulang. Ngunit hindi naman sila naniniwala. Kaya hindi na pinilit pa ni Buloy ang mga nalalaman. Hanggang sa ngayon na matanda na si Buloy at hindi na rin nakakasama pa ang dating kaibigan, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang swerteng dala ng sigbin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At muli huwag nating kalimutang mag-comment ng #JD at #JDFilms para makasali sa raffle natin na cash prize. Abangan sa February 6 ang papalabas na merchandise natin, Gabunan hoodie at Gabunan shirt. Makikita sa screen ang design, limited edition kaya paunahan na lang sa makakabili. Yun lamang, maraming salamat, paalam.